Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Sister Annalyn Aswere Oli, and with her output brings them to Mr. Joseph Amisola Agnad for YouTube posting. As by God's grace, He will lead us to other platforms. Of course, we still cannot forget our connectors via track line where we were originally and still are being heard. Before we start our Bible sharing for this time, let us first listen to our CDCM theme song, composed by Mr. Joseph Agnad, originally interpreted by Mr. Wilmar Torregosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman pagkat minamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyong mga kapatid ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro
kalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ay nandito na naman po tayo upang mag-aral at mag-memorize ng salita ng ating Panginoon. Yan. Pero bago po yan, shout out po sa lahat po ng mga kasama natin dito sa ating WhatsApp Messenger. At shout out din po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin pong YouTube channel. Yan. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe na po ang YouTube channel na CDCM Reunited at pakishare na rin po ito sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kamag-anak upang mapakinggan din nila ang salita ng ating Panginoon. Ako po ang inyong magiging presider sa gabing ito, Mary Rose Imbien, at sa atin naman pong pagsisimula, akin na pong tinatawagan si Sister Annalyn Oli para po sa kanyang opening song. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po muli sa gabing ito na nagkatipon na naman po kami dito po sa aming pong WhatsApp Messenger upang muli ay mag-aral at mag-memorize ng iyong pong mga salita. Lord, dalayan po namin sa gabing ito. Patawarin mo po kami kung kami man po ay nakagawa ng hindi po naayon sa inyong kalooban. Kung ano man mga nagagawa po namin, patawarin mo po kami. At third, dalangin din po namin na linisin mo po ang aming puso at isipan upang ang salita mo lamang ang siya pong matanim dito. At nawa Lord, yung speaker din po na gagamitin mo sa gabing ito, magpakahayag ka po sa kanya at ilig mo po siya ng iyong banal na spirito upang maipahayag po niya ang iyong pong mga salita. Maraming salamat Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na pupurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat Sister Annalyn sa napakagandang awitin na inihandog mo sa ating Panginoon. Tunay nga na walang katulad ang ating Panginoon at nangingin siya lamang ang pinakadakila sa lahat at walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Yan, ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa gabing ito sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Yan, kung ang ating katawang lupa ay ating pinapakain, siyempre marapat lang din na ating pakainin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ngayon naman ay tinatawagan ko na po ang ating tagapagturo sa gabing ito, walang iba kundi si Brother Joseph Amisola Agnad. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kay Kristo. Maraming salamat uli sa ating Panginoon. But before we go on, let's pray first. Lord, sa oras na ito, nandito na naman kami upang mag-memorize ng iyong salita. Nandito na naman po kami upang magmuni-muni parehas ng iyong mga salita. Hayaan mo nawa ng mga salita mong ito ay may punla sa aming puso at isipan, ay mamunga ng libo upang aming may share sa ito. Maraming salamat. Dakila ka, parangalan ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa Matthew chapter 9, verse 12, ang sabi doon, nang narinig ito ni Jesus, siya ang sumagot ng nagsasabing, ang tao na walang sakit, ang nangangailangan, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang, kundi ang may sakit. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang merong sakit ang nangangailangan. So dito sa simpleng salita ng Diyos, gusto kong basahin po natin even the whole chapter kung bakit ito nasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Mamaya, nais kong kahit malaman lang yung mga kaisipan nyo about this. Kahit hindi natin may memorize in a memory verse sa gabing ito, kasi may time naman tayong lahat para talagang ibigyang pansin na ilagay ito sa ating kaisipan. But by and by, I want you to share also yung mga kaisipan niya about dito. Ayan. So, hayaan nyo muna na ako munang magbibigay ng aking kaisipan dito since this is a Bible sharing time. So, lahat sana tayo magbigay ng kuro-kuro about this. No? Dito, sa aking pagkakaintindi, sa sinabi ni Kristo, kung ipagpatuloy nating basahin ang chapter 9 verse 13, nandoon yung sabi niya na naparito ako para magbigay ng kahabagan sa nangangailangan, hindi sa mga hindi nangangailangan. Anong gustong tumbukin ng ating Panginoong Hesukristo? The Pharisees at this time is kinukutya
ang mga tax collector. Ang mga tax collector that time, kung basahin nyo ang chapter 9, ay sila yung mga kumukuha ng pera ng mga tao at ibinibigay sa gobyerno at binibigyan sila ng sahod. Kung alam nyo yung bureau, yan, BIR ngayon, sila yon, no? Sila po yung mga ganong may trabaho. At para sa mga Pharisees at that time is they are as sinners because parang tinatakwil sila at binibenta sila sa mga Roman Empire kasi yung buwis na binibigay ay sa mga Roman Empire ito inaabot. Kaya ang mga tax collector na ito is pareha nilang Jews, no? Para nilang Jews or Jewish. No? So, parang ang rumi-rumi ng mga tax collector para sa kanila. Kaya kinukot siya nila ang mga tax collector na that time ay kaharap ni Kristo na kumakain. So, nung tinanong kung bakit sumarap si Kristo sa mga taong ito, gusto nilang bigyan ng kasalanan ang ating Panginoon. But, sumagot si Kristo. Sino ba ang nangangailangan ng gamot? Di ba yung may mga sakit? Alam po natin na sa ating mga buhay ay palagi tayong nagkakasakit, no? Sa mga panahong malamig, panahon, kailangan ng karamihan biogesic para tanggal yung sinat, tanggal yung sipon, no? Pero ding iba gumagamit ng mga herbal medicines, no? Para ito ay magamot ang kanilang mga pakiramdam, no? Mga simpleng paggagamot anong tawag doon sa Tagalog yung suob. Ayan. So, mga ganong bagay, ano? Ayan. Hindi ko may Tagalog yung suob. Ano ba sa inyo yan? Ayan. So, yun. Yung mga simpleng tradisyonal na panggagamot upang bumaba ang lagnat. So, anong nangailangan ng mga to? Siyempre, yung may sakit. Alam mo na gagawin ng mga walang sakit. Di ba? So, yun ang gustong sabihin ni Kristo sa kanila. Na sila, na mga tao na Pharisees na nagmamarunong na parang ang kala nila sa kanilang sarili ay walang kasalanan, malinis sila. Sabi ni Kristo, kung kayo, hindi nyo ako kailangan. Pero ang mga taong to, kailangan nila ako kasi inaamin nila na makasalanan sila. Nandito ako upang magbigay ng awa or kapatawaran sa mga may sala. We know the purpose of Jesus Christ sa kanyang pagkaroon, kung bakit siya naipako sa krus, kung bakit niya nasabi na, Ama, bakit niyo ako pinabayaan? No? Kung bakit niya na-feel na siya ay nag-iisa that time na naghihirap siya. Alam natin lahat, kasi marami ng katuruan, ang nagturo sa atin na alam natin ang purpose nito, which is to show the love of the Lord, John 3:16, to show His love to the world. Bakit ang world? Kasi ang world punong-puno ng kasalanan. Since the time na tumalikod si Adam and Eve sa ating Panginoon, nagkaroon na ng kasalanan. At yun ang purpose ng dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang tayong lahat ay mapawalang sala. No? So, sana dito nakita natin kahit simple yung verse natin sa gabing ito. Nakita natin na yung sabi ni Kristo, yung kanyang word na ang tao or ang may sakit ang nangangailangan ng kagamutan, hindi yung walang sakit. At alam naman nating lahat na lahat tayo dito sa mundo, ako man, ikaw na nanonood ngayon sa YouTube channel, ikaw na nandito ngayon sa WhatsApp, lahat tayo makasalanan. Hindi mo may pagmamayabang na wala kang kasalanan kasi lahat tayo nagkakamali. At there is one only
na makapaglinis ng lahat ng ito. Ang dugo lang ni Kristo, ni Jesus na namatay sa cross ng Kalbaryo. Kasi yung mga Jesus na pangalan ngayon, hindi yan. Hindi makakatulong sa yan. Nag-iisang Jesus ang makapagtutulong sa ating lahat. Si Kristo na nababasa natin sa Biblia. Si Kristo na pinakilala ng ating Diyos na tagapaglikha. No? Ang salita mula pa nung una na nasambit sa atin. Si Yesu Kristo na ating tagapaglikha. At siya lang ang kailangan ng bawat nilalang. Wala nang iba. No? So, ang kagamutang ito ay ito yung forever na gamot. Kaya, mga kapatid, huwag mo sanang husgahan ang isang tao na may nakikita mong may kamali. Instead, pray for them, share the word of God for them, correct them by the word of God, no? Correct them by the word of God, at ipaalala mo na si Kristo lang ang pwedeng makatulong sa kanya upang magbago sa kanyang mga maling ginagawa. Lahat yan pwede nating gawin. Hindi lang ako ang pwedeng mag-share ng word of God. Hindi lang si pastor, hindi lang si father, hindi lang yung mga seminarian, kundi lahat tayo mga kapatid. Lahat ng mga gustong mag-share ng salita ng Panginoon. In simple way, we can share the word of God. No? By simply reading, by simply memorizing the word of God, we can share that other people. Siyempre, nung una, si Jesus Christ ang naging gamot. But at this time, iniwan na sa atin ni Kristo ang responsibilidad na tumulong sa ibang tao upang ipakilala ang isang Kristo na nagagamot ng kasalanan. Ang tanging gawin, tanggapin ng buong puso at manampalataya. Yun lang ang nais ng Diyos. No? Manampalataya tayo na walang pag-aalinlangan. At yun po ang munti ko ma-share about dito sa Word of God na ito. Kasi na-touch talaga ako. Actually, ito ay nabasa ko lang sa isang pinasang verse dun sa Messenger. But I'm so na-touch ako. Kasi nung nirealize ko, nga pala, kung minsan nahuhusgan natin ng ibang tao na ganito siya, ganito ka. Pero yung sarili natin, hindi natin naiisip na pati rin pala tayo nagkakamali. At pati tayo nangangailangan ng Kristo. Hindi lang sila. No? Hindi lang sila, kundi lahat tayo. Dapat may Kristo sa buhay. Upang magamot lahat ng kasalanan. Magamot ang sakit natin na ayaw ng Diyos na pangharapan sa atin pagdating ng panahon. Yung sakit na idinulot ng pagtalikod ni Adam at Eve sa ating Panginoon. Sana hayaan natin na mas magsalita ang salita ng Biblia sa ating bibig kaysa paghuhusga sa iba. Maraming salamat. Muli, tulad nga ng sabi ko, nais kong malaman din ang mga kaisipan nyo about this verse. Alam ko naman, yung mga kasama natin ngayon dito sa WhatsApp, nabasa nyo na. Yung mga members po natin, nabasa nyo po yung dun sa sinend po sa ating lahat, itong verse na ito. At nabasa nyo po rin dun sa ating group chat. So, nais ko rin na marinig din or nais namin din no, marinig ng yung mga YouTube channel, yung kaisipan nyo rin about this. No? So, murahin nga natin si Ikan. Isang kasama natin, alam ko nandito, Sister Mary Rose. Sister Mary Rose. Open your mic at pakinggan nga rin natin yung kuro-kuro mo about this. Ayan. Mateo chapter 12, verse 9. Narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. So,
Ang aking pagkaunawa sa talatang ito ay naparito ang Panginoon para tawagin yung mga tao na naliligaw ng landas o yung mga makasalanan. At yun, syempre yung mga matuwid, although kailangan mo naman silang paalalahanan din, i-correct din. Pero iba pa rin kasi yung pagko-correct sa talagang tao na lulong na talaga sa kasalanan. Kumbaga, dun sa mga tao na siguro yung ibig niyang ipahiwatig doon sa talatang yun ay yung mga tao na talagang talamak na yung kasalanan nila. Yun siguro yung gusto ng Panginoon. Kasi di ba sabi nga, hindi nais ng Panginoon na ang lahat sa atin ay mapahamak. Kaya kung titignan nga natin si Pablo, di ba? Si Apostol Pablo, talagang sobrang makasalanan siya. Pero pinili siya ng Panginoon na maging tagapagpahayag ng salita niya. Pero bago siya makapangaral ng salita ng Panginoon, siya muna yung ikinorek. Siya muna yung tinawag ng ating Panginoon. At yun, pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. So, yun pala, kaya pala niya pinili si Pablo. Gusto ng Panginoon na si Pablo rin ang gamitin niya para sa mga tao na nawawala ng sa mga tao na naliligaw ng landas, sa mga tao na makasalanan. So, ganun din naman yung nais niyang ipahiwatig dun sa talatang yun. At siguro, gusto rin niya na tayo rin, kung meron din tayong kilalang tao na hindi pa nakakilala sa Diyos at alam natin na hindi tama yung ginagawa niya, instead na husgahan natin yung kanyang pagkatao, gamutin din natin siya. Kumbaga, i-correct natin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ipahayag natin sa kanya na si Kristo yung kilalanin niyang Panginoon para siya ay maligtas. Maraming salamat, Brother Joseph, sa napakagandang salita ng ating Panginoon. Yun. So, nawa ang lahat po ng mga nakikinig sa ating pong YouTube channel ay mapaalalahanan din. Kung meron man po kayong kilala na alam nyo na gumagawa din ng kasalanan at wala pang pagkakilala sa Panginoon, huwag niyo po silang husgahan. Instead na husgahan po ninyo sila, ay i-correct po natin sila sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ni Kristo. At ipaalala rin natin sa kanila na si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan. Kasi naparito ang ating Panginoon para tawagin ng lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. At lahat ng mga tao na nakikita niya kung saan yung kalalagyan balang araw. Hindi po nais ng Panginoon na meron pong mapahamak sa bawat isa. Kaya kung hinihikayat ka man ng Panginoon sa oras na ito, o hinihikayat man tayo ng Panginoon na ipahayag natin yung kanyang salita dun sa tao na alam natin na talamak yung kasalanan, huwag po nating sabihin sa kanya na hindi na magbabago yan. Huwag po nating sabihin sa kanya na wala na siyang pag-asang magbago. Dahil kapag ginusto po ng Panginoon na mabago ang isang tao, mababago po yan. Basta wag lang po tayong magsasawa na paalalahanan po siya. So, ayan, napakaganda po ng ating talata sa gabing ito. No po, talagang very timely din ang mensahe ng ating Panginoon. So, nawa ay lahat tayo ay napaalalahanan sa salita ng Diyos na ipinahayag ng ating
speaker na si Brother Joseph. Yan, siya po ang kinamit ng Panginoon na lingkod sa gabing ito. So, muli, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasama natin dito po sa ating WhatsApp Messenger. At maraming salamat din po sa patuloy na nagsusubscribe pa po dito sa ating YouTube channel. Nawa ay huwag po tayo magsawa na basahin ang bawat talata na atin pong napag-aaralan or napapakinggan dito po sa program ng CDCM Reunited or sa anumang program or sa anumang station na mapapakinggan po ninyo, no po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, kahit saan nyo po yan bahagi mabasa, kung mabasa nyo man po yan sa isang scripture or mabasa nyo man po yan sa Daily Bread or mapakinggan po ninyo sa radyo, basta lahat po ng mga Bible verse na napapakinggan or nababasa po natin, huwag po sana nating kalilimutang isabuhay lahat po ng salita ng Panginoon na atin pong napapakinggan na po. Dahil ito po yung dulot sa atin ng kaligtasan. Ayan, muli, maraming salamat po sa ating speaker. Tunay nga na napakaganda ng mensahe ng Panginoon na kanyang itinuro sa gabing ito. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay napaalalahanan. Sana po ay patuloy nating isabuhay ang salita ng ating Panginoon na atin pong napakinggan sa gabing ito. Ayan, ako po pala ang inyong naging presider sa gabing ito, Mary Rose Imbien. At sa atin pong pagtatapos, akin na pong tinatawagan ang atin pong closing song na si Brother Christian Dolores. At susundan po ito ng closing prayer ng atin pong speaker na si Brother Joseph Agnan. Yan, maraming salamat po. Good night and may God bless you always. Dalangin ng puso amay ingatan, paglilingkod ko'y samahan sa dilim at layaw ng sanlibutan. Lakad ko'y tanglawan ng aral. Sa'yo na lamang puso ko't buhay ay alay ko. Tunay magpakailanman ay aawitan doon sa kalangitan. Sa iyong karangalan magpakailanman ay awitan doon sa kalangitan. Sa iyong karangalan
Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig sa aming mga buhay. Salamat pagkat pinaalala muli sa amin na ikaw ay naparito sa lupa upang hindi kami husgahan, kundi kami iyong tulungan. Kaming mga anak mo ay nandito na sumusumamo at alam po namin na makasalanan. Kailangan po namin ng kagamutan, gamot na tulad mo, Panginoon, upang kami ay malinis sa mga kasalanan yan at kami ay makapaglapit ng tuluyan upang sa iyong pagbalik ay kami yung makasama sa paraiso na hinanda mo po para sa amin. Maraming salamat, O Diyos. At sa gabing ito, na kami mahinga muli, kami muling maghiwa-hiwalay, nawa ang mga salita mong naipunla sa puso at isipan namin ay maging kalakasan namin sa pagharap pa ng mga bagong pagsubok ng buhay. Proteksyonan mo po ang aming pagtulog at kami iyong bantayan, Panginoon. Ikaw na pong bahala sa amin at pinagkaatiwala namin ang bukas ng umaga. Ikaw na po ang bahala sa bagong araw namin bukas. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. That ends our Bible sharing. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel, CDCM Reunited Reunited Ones. Hit all so that you won't miss any of our posts. Also like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and let us continue to encourage each other. Join us again with this activity next week. Thank you and God bless. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.